Gusto mo bang maging perfect? Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Ezekiel Moreno at San Juan Eudes. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong, Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Anong mga utos? Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri ng kapwa, igalang ang iyong ama at ina, at mahalin ng iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ang kulang ko? Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin. Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Minsan po may isang kaibigan ang lumapit sa akin. Sabi niya, Brother, nahiya na talaga ako sa Diyos. Yung tanong ko po, bakit? Kasi brother, matagal na akong hindi nagsisimba eh. Nakakalimutan ko na ring magdasal. Alam kong babagsak ako sa isang subject na kailangan kong maipasa para makagraduate. Kaya naisipan ko pong magsimba. Mantakin mo yon, pumasa talaga ako brother. As in, di ko po yun inaasahan. Brother, alam kong dininig niya ako. Kahit sa maraming panahon, wala akong paki sa kanya. Wala akong maisip na maayos na sagot sa kanya. Kaya ang nasabi ko ay, gano'n naman ang ating Diyos. Sabi nga 'di ba, kahit hindi pa natin hinihingi, alam na niya. Ang mahalaga ay lumapit ka sa Kanya. Sa ating mabuting balita, may isang kabataang lalaki din ang lumapit sa ating Panginoong Hesus. Meron din siyang natatanging kahilingan, buhay na walang hanggan. Iwan mo ang lahat, sabi ni Hesus, at sumunod sa akin. Bitin po yung istorya dahil ang sinabi sa huli ay umalis siyang malungkot dahil mayroon siyang mga ari-arian. Pero hindi natin alam kung talaga bang iniwan niya ang lahat para kay Jesus. Maganda po ang tinuran ng ating Santo Papa, Saint John Paul II. Hinimok niya ang bawat kabataan. Sabi niya po, my challenge for you is to get away with false illusion of things that are passing while gazing into eternity. Patuloy ang paalala sa atin na hindi naman masama ang yaman. Pero sana mas maisip din natin na may langit, may Diyos na siyang pinagmumulan at wakas ng ating buhay. Ang Diyos na siyang sa ating tunay at tanging yaman natin. Pag nilayanawa natin ito, lalo na ang mga salita ng ating Panginoong Hesus kay Saint Gemma Galgani, ang ganda po nung sinabi niya, no? Kapwa nating mga kabataan na nagsusumikap sa landas ng pagiging banal. Sabi niya, Gemma, remember that I have created you for heaven and you have nothing to do with the earth. Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Amen.